Magandang araw po sa inyo, Mr. Dagit, at syempre sa lahat ng mga nakikinig palagi ng inyong programa. Well, ako si Mr. Dagit at ito na naman ang isang kwentong ipinadala sa atin ng isang OFW. At sa lahat po ng mga nakikinig ngayon, mga kadagit, tatanungin ko kayo, handa na ba kayo sa isang kwento na siguradong tatago sa inyong puso? Ang liham na ito ay mula sa isang babae na tawagin na lamang nating Mary Ann. Isang OFW na sa loob ng maraming taon ay inakala ng kanyang pamilya na wala na siya sa mundo. Pero ang totoo ay buhay na buhay pa siya. At ang mas masakit, hindi siya makauwi ng Pilipinas dahil itinago ng kanyang amo ang kanyang sariling passport. Kaya naman mga kadagit at syempre sa inyo po Mr. Dagit, handa na ba kayo? Dear Mr. Dagit, magandang gabi po sa inyo at matagal ko na pong gustong ibahagi ang kwento ng buhay ko. Pero ngayon lang po ako nagkaroon ng lakas ng loob. Kung mababasa nyo man ito Mr. Dagit, sana makarating din ito sa aking pamilya. Dahil matagal na ang panahon na po, akala nila'y patay na ako. Pero ang totoo, buhay pa rin ako Mr. Dagit. Ako po si Mary Ann at galing sa isang maliit na barangay sa probinsya. Ako ang panganay sa 4 na magkakapatid. Ang tatay ko ay isang simpleng mangingisda at ang nanay ko naman ay naglalaba para lamang may pandagdag sa pang-araw-araw naming gastusin. Hindi po kami mayaman at hindi rin marangya ang buhay. Pero ang pinagmamalaki ko Mr. Dagit, masaya naman po kami. Hanggang sa dumating ang panahon na kailangan kong gumawa ng desisyon para sa pamilya ko. Desisyon na magbabago sa buong buhay ko. Taong 2014 na magpasya po ako mag-abroad. Hindi dahil gusto ko kundi ito ang isang mahirap na desisyon. Pero kailangan kong gawin. Dahil gusto kong matulungan ang pamilya ko, lalo na mga kapatid ko nag-aaral pa lamang Mr. Dagit. Isang gabi habang kumakain kami sa hapag ay nagsalita ako. Ma? Pa? May sasabihin po sana ako. Napatingin sa akin ang nanay ko noon. Ano yon anak? Huminga naman ako ng malalim. Mag-abroad po ako. Parang tumigil ang oras sa bahay namin na ang panahon na yon Mr. Dagit. Tahimik naman ang tatay ko habang ang nanay ko naman ay napaupo. Anak, sigurado ka ba? Tumango ako sa kanya Mr. Dagit. Opo ma. Para po sa atin. Hindi ko akalain noon Mr. Dagit na ang simpleng desisyon kong iyon ay magdadala pala sa akin sa isang napakalaking bangungot. Pagkalipas ng ilang buwan, natanggap ako bilang domestic helper sa Middle East. Masaya ang pamilya ko para sa akin pero ramdam ko rin ang lungkot nila. Sa araw ng pag-alis ko sa airport, mahigpit akong niyakap ng nanay ko. Mary Ann, mag-iingat ka anak. Opo ma, uuwi po ako, pangako po. Hindi ko alam noon na ang pangakong iyon ay matutupad lamang pagkatapos ng napakahabang panahon. Pagdating ko sa bansang pinuntahan ko, sinalubong ako ng amo kong babae. Kasama niya ang asawa niya at 2 anak. Malaki ang bahay nila Mr. Dagit at napakalayo sa simpleng buhay na nakasanayan ko sa Pilipinas. Sa unang linggo, maayos naman ang lahat. Nakakapagpadala ako ng pera sa pamilya ko. Masayang masaya ang nanay ko tuwing nakakausap ko siya sa telepono. Pero hindi nagtagal ay unti-unting nagbago ang lahat. Hanggang sa isang gabi, may nangyaring magbabago sa buhay ko. Isang basag na baso,
na hindi ko naman kasalanan pero ako ang pinagbintangan. At doon nagsimula ang pinakamadilim na bahagi ng buhay ko bilang OFW. Nagsimula ang lahat ng isang gabing hindi ko makakalimutan. Naguhugas ako noon ng plato sa kusina at tahimik ang buong bahay. Nakatulog na ang mga bata habang ang amo kong babae naman ay nasa sala kasama ang kanyang asawa. Maya-maya may narinig akong malakas na tunog ng nababasag na salamin. Napalingon ako doon. Galing yun sa sala. Hindi pa ako nakakalapit nang bigla kong narinig ang malakas na sigaw ng aking amo. "Mary Ann!" Parang nanlambot ang tuhod ko sa lakas ng boses niya. Agad naman po akong lumapit sa kanya, Mr. Dagit. Yes ma'am?" Tanong ko sa kanya. Pagdating ko sa sala ay nakita ko ang basag na wine glass sa sahig. Nakatingin sa akin ang amo ko ng matalim. Galit na galit siya. You break this!" Sigaw niya. Nagulat naman ako sa sinabi niya. "Ma'am, no, I'm not," sabi ko sa kanya. Hindi ko pa natatapos ang sasabihin ko nang bigla niyang itinuro ang mukha ko. "You're liar!" sabi niya. Nanginginig ako sa takot noon at hindi ko alam kung paano ipapaliwanag na hindi ako ang nakabasag ng wine na yon. Pero hindi na siya nakinig pa sa sasabihin ko. Kinabukasan, may ginawa siyang hindi ko inaasahan. Tinawag niya ako sa sala. "Mary Ann!" Yes ma'am." May hawak siyang maliit na sobre at doon nakalagay ang passport ko. "I think you don't need this anymore." Ma'am, that's my passport." "No." Bigla niyang kinuha ang passport ko at parang may malimig na tubig na ibinuhos sa buong katawan ko. Dahil alam kong kapag wala sa akin ang passport ko, wala akong kalayaan at hindi ako makakaalis doon. Hindi ako makakauwi. Lumipas ang mga linggo, unti-unting nagbago ang ugali ng amo kong babae. Mas madalas na siyang sumisigaw at mas madalas na siyang magalit. Minsan kahit maliit na pagkakamali, malaking issue sa kanya. "Mary Ann, why the floor is dirty?" Sigaw niya. Ma'am, I cleaned that." "I don't want excuses. You clean it again." Madalas akong mapagalitan at madalas din akong mapahiya sa harap ng mga bisita nila. Pero tiniis ko yon, Mr. Dagit. Dahil iniisip ko ang pamilya ko sa Pilipinas. Iniisip ko ang mga kapatid kong nag-aaral pa lamang. Pero dumating ang araw na tuluyan akong naputol sa mundo. Isang gabi habang kausap ko sa telepono ang nanay ko, biglang lumapit ang amo kong babae. "Who are you calling?" Ma'am, my mother," sabi ko sa kanya. Bigla niyang kinuha ang telepono ko ng mabilis. "You work here not to talk all the time. You don't need to communicate to your mother." Pagtapos noon, hindi na niya ako pinayagang gumamit ng telepono. Hindi na rin ako pinayagang tumawag pa sa Pilipinas. Doon ko naramdaman ang tunay na lungkot ng pagiging OFW. Ang malayo sa pamilya, ang hindi mo alam kung kamusta na sila. Lumipas sa mga buwan, araw-araw pareho ang routine ko. Gigising ako ng alas 5 ng umaga, magluluto, maglilinis at maglalaba. Mag-aalaga ng mga bata hanggang gabi. Halos wala na akong pahinga. At sa maliit kong kwarto sa likod ng kusina, doon ko na lang nailalabas lahat ng luha ko at hinanakit ko. "Ma, Pa, sana makita ko po kayo ulit." Sambit ko sa sarili ko ng gabing umiiyak ako. Hindi ko alam kung ilang beses kong sinabi yon sa sarili ko, Mr. Dagit. Pero isang araw, may nangyaring tuluyang nagpadala sa sitwasyon. Mas lalong nagpalala. Isang pangyayari na magiging dahilan kung bakit akala ng pamilya ko'y patay na ako. Isang araw habang naglilinis ako sa sala, biglang pumasok ang amo kong babae at galit na galit siya. "Mary Ann,
Napatigil ako. Yes ma'am. Lumapit siya sa akin at sa pagkakataong yon, may sinabi siyang mga salitang hindi ko akalaing maririnig ko mula sa kanya. You cause problem in my house. Nanginig ako. Ma'am, you go out. Hindi ko agad naintindihan ang sinasabi niya. Ma'am, why? Get out of my house. Sa araw na yon, Mr. Daggett, ay pinalayas niya ako sa bahay nila. Wala akong pera at wala akong passport. At wala akong kilala sa bansang yon. Mag-isa lang ako sa isang banyagang lugar. Mr. Daggett, hindi ko makakalimutan ang araw na yon. Parang isang bangungot na bigla na lang nangyari sa akin. Isang iglap, nasa labas na ako ng bahay ng amo ko. May dala lamang akong maliit na bag na may ilang pirasong damit. Sinara niya ang pinto sa harap ko at iyon na ang huling beses na nakita ko siya. Tumayo lang ako sa labas ng bahay at hindi ko alam kung saan ako pupunta. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Ang alam ko lang, wala na akong matutuluyan. At wala na rin akong paraan para makauwi ng Pilipinas. Naglakad ako na naglakad sa kalsada. Mainit ang araw at habang naglalakad ako, pakiramdam ko parang unti-unting nawawala ang lakas ko. Napaupo na lang ako sa gilid ng kalsada at doon ko na lang pinakawalan ang lahat ng luha ko. Lord, tulungan mo po ako. Hindi ko alam kung gaano ako katagal na umiiyak doon hanggang sa may isang babae na lumapit sa akin. Sa aking tansya ay mukha rin siyang Pilipina. Pinay ka ba? Tanong niya sa akin. Napatingin ako sa kanya. Opo, Pinay po. Agad akong napaiyak. Parang matagal kong hinintay na makarinig ng Tagalog sa lugar na yon. Anong nangyari sa'yo? Tanong niya. Doon ko ikinuwento ang lahat, Mr. Daggett. Kung paano ako pinalayas, kung paanong kinuha ng amo ko ang passport ko, tahimik siyang nakikinig. Hanggang sa matapos ako ay nagsalita siya. Ako si Lisa. Sabi niya. OFW din ako dito. Hindi ko alam kung bakit pero sa sandaling yon, parang may kunting pag-asa akong naramdaman. Halika, sabi niya. Nang sa ganon may matuluyan ka muna. Hindi ko mapigilan ang luha ko, Mr. Daggett. Salamat po. Maraming salamat po. Dinala niya ako sa isang maliit na apartment kung saan nakatira ang ilang OFW. 6 kaming babae sa isang maliit na kwarto. Pero para sa akin, parang paraiso na yon. Dahil hindi na ako mag-isa at may mga kababayan akong handang tumulong sa akin. Pero hindi pa rin nawawala ang problema ko. Wala akong passport at wala akong legal na papeles para mapanatili sa bansang yon. Ibig sabihin, kahit anong oras ay pwede akong hulihin ng pulis. At kapag nangyari yon, hindi ko alam kung ano ang magiging kapalaran ko. Isang gabi habang kumakain kami, tinanong ako ni Lisa. Mary Ann, alam ba ng pamilya mo nangyayari sa'yo? Napayuko ako. Hindi po. Hindi po nila alam. Bakit naman? Hindi na ako pinayagan ng amo ko na tumawag sa kanila. Tahimik siya sandali. Matagal na ba? Halos 1 taon na po. Nagulat siya. Ibig sabihin, baka iniisip na nila na may nangyari sa'yo. Doon ako lalong napaluha dahil iyon din ang iniisip ko. Sa Pilipinas, lumipas sa mga buwan na walang balita mula sa akin. Hindi na ako nakatawag at hindi na ako nakapagpadala ng pera. At walang nakakaalam kung nasaan ako. Hanggang sa dumating ang araw na may isang balita na nakarating sa aming barangay. Isang balita na magpapabago sa lahat. May OFW daw na natagpo ang patay sa bansang pinagtatrabahuhan ko. At dahil matagal na akong walang balita, akala ng marami ay ako yon. Akala nila ay ako yon habang patuloy akong nakikipaglaban sa buhay sa ibang bansa.
Hindi ko alam na sa Pilipinas, umiiyak na pala ang pamilya ko para sa akin. Isang araw daw sa aming barangay, may dumating na balita na may isang OFW na natagpo ang patay sa bansang pinagtatrabahuhan ko. Dumating daw ang balita na yon sa amin. May isang kapitbahay pa nga na nagsabi sa nanay ko, "Aling Rosa, may narinig ako sa balita. May OFW daw na namatay sa bansang pinupuntahan ni Mary Ann." Hindi agad naniwala ang nanay ko. "Hindi, buhay pa ang anak ko. Alam kong buhay pa siya." Pero habang lumipas sa mga araw ay wala pa ring balita mula sa akin. Wala akong tawag, wala akong padala, walang akong kahit anong paramdam. Hanggang sa unti-unting nagsimula, matakot ang pamilya ko. Isang gabi ay nagtipon daw ang pamilya ko sa loob ng bahay. Tahimik ang lahat at ang bunso kong kapatid ay umiiyak. "Ate, nasan ka na po?" Ang tatay ko naman ay nakaupo lang sa isang sulok at hindi nagsasalita. Habang ang nanay ko'y nakatingin lang sa pintuan at umaasang baka bigla akong papasok. Pero alam natin mga kadagit na hindi yon mangyayari. Dahil sa panahong na yon, malayo ako at wala akong paraan para ipaalam sa kanila na buhay pa ako. Samantala sa bansang kinaroroonan ko, patuloy ang paghihirap ko. Dahil kahit tinutulungan ako ni Lisa, hindi pa rin nawawala ang takot ko. Takot na baka mahuli ako ng pulis. Takot na baka tuluyan na akong hindi makauwi ng Pilipinas. Isang gabi habang nasa rooftop kami ng apartment, nakatingin ako sa malayo, sa mga ilaw ng lungsod. Tahimik ang paligid at lumapit si Lisa sa akin. Iniisip mo ba ang pamilya mo?" Tumango naman ako. Miss na miss ko na sila." Tahimik siya sandali at pagkatapos ay sinabi niya ang isang bagay na hindi ko inaasahan. "Mary Ann, baka may paraan para makauwi ka." Napatingin ako sa kanya. "Pero paano po?" "May kilala akong tumutulong sa mga OFW na may problema." Bigla akong nakaramdam ng pag-asa. Talaga po?" Tumango siya. "Oo, pero hindi yun madali." Hindi ko na naisip kung gaanong kahirap. Sa isip ko, kung may kahit maliit na pagkakataon na makauwi ako, lalaban ako para sa pamilya ko. Pero hindi pa doon nagtapos ang pagsubok ko. Dahil may mangyayaring isang pangyayari na tuluyang magpapabago sa buhay ko. Isang pangyayari na halos sumira sa huling pag-asa ko. At iyon ang araw na halos nawalan na ako ng pag-asa na makakabalik pa ako ng Pilipinas. Pagkatapos ng ilang buwan na ako'y nagtatago at tumutulong sa kapwa OFW, napagdesisyonan ko na subukan ng isang bagay. Kahit alam kong delikado. Kinuha ko ang maliit na notebook ni Lisa at isinulat ko ang lahat ng pangyayaring nangyari sa akin. Mula sa pagdating ko sa bansang iyon, sa amo kong malupit at sa pagkawala ng passport ko hanggang sa pagpapalayas na ginawa sa akin. Ang layunin ko noon ay may padala sa isang organisasyon na tumutulong sa mga OFW. Ang organisasyong iyon ay kilala sa pag-assist sa mga Pilipinang naiipit sa ibang bansa. Isang gabi ay dinala ako ni Lisa sa opisina ng organisasyon. "Basta dito ka muna," sabi niya. "Bibigyan ka ng guidance kung paano mo makukuha ang passport mo at makakabalik ka ng Pilipinas." Nang pumasok kami ay sinalubong kami ng isang babae. Hello Mary Ann, ako si Miss Carla at tutulungan ka namin." Hindi ko alam kung bakit pero parang biglang lumiwanag ang mundo ko. Ngunit hindi naging madali ang proseso. Kailangan ko magpaliwanag ng bawat detalye at kailangan ko magpakita ng ebidensya na ako nga ang taong nawala ng passport at pinalayas ng amo ko. May mga pagkakataon na gusto ko nang sumuko. Naiisip ko ang pamilya ko sa Pilipinas. At naiisip ko rin kung ano ang iniisip nila ngayon. Baka iniisip nila na wala na ako. At dito nagsimula ang pinaka-emosyonal na bahagi ng buhay ko bilang isang OFW. Sa loob ng mga linggo, nakipag-ugnayan ng organisasyon sa embassy. Sa wakas, isang araw,
Good news, Mary Ann, sabi ni Miss Carla. Makukuha na natin ang passport mo. Makakauwi ka na sa Pilipinas. Hindi ko mapigilan ang luha ko noon, Mr. Dagit. Talaga po? Umiyak ako ng matindi. Tumango naman siya sa akin. Opo, pero kailangan mo pang dumaan sa ilang proseso at kailangan mo maging matyaga. Sa bawat araw na lumilipas, habang inaayos sa mga papeles, ang pakiramdam ko ay halo-halo. Takot, lungkot, pag-asa at saya. Lahat ng emosyon ko ay naghalo sa bawat sandali. Dahil alam ko, sa bawat hakbang, unti-unting ibabalik ang buhay ko sa pamilya ko. Isang gabi habang nakaupo kami ni Lisa sa maliit na rooftop, tinanong niya ako. Mary Ann, handa ka na bang makita ang pamilya mo ulit? Tumango ako na mabilis sa kanya. Handa na po. Miss na miss ko na silang sobra. Hindi ko na kaya ang malayo sa kanila. At sa gabing yun, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng lungsod, para bang naramdaman ko na ang bawat luha, bawat hirap at bawat pangamba. Parang lahat ay may dahilan. Mga kadagit, hindi ko alam kung paano ko ilalarawan ang damdamin ko noong araw na yon. Pagkatapos ng ilang linggo ng proseso, sa wakas ay hawak ko na ang aking passport. Hawak ko ito na parang hawak ko ang susi ng buhay ko, sa buhay ng aking pamilya. Nang makarating ako ng airport sa Pilipinas, ramdam ko agad ang init ng aking sariling bansa. Amoy ng ulam sa palengke at tunog ng mga jeep at halakhak ng mga bata. Lahat ng iyon ay bumalik sa akin. Napuno ako ng luha at hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa sobrang pasasalamat at sa sobrang saya. Pagdating ko sa aming barangay, tahimik lang muna ako sa labas ng aming bahay. Nakita ko ang aking nanay na nakaupo sa pintuan at ang kanya mga mata ay pulang-pula sa pag-iyak, naghihintay para sa akin. Tumakbo siya papalapit sa akin. Anak, Mary Ann? Hindi ko napigilan ang luha ko. Niyakap ko siya ng mahigpit at parang ayoko nang pakawalan pa. Buhay pa po ako. Umiyak ako ng matindi. Ang tatay ko naman hindi makapaniwala na nakabalik na ako. Nakabalik ka? Totoong buhay ka nga. Niyakap niya rin ako ng mahigpit at halos hindi na makapagsalita sa sobrang saya. At ang aking mga kapatid, ang bunso kong umiiyak habang niyayakap ko rin siya, ay sobrang na-miss niya ako. Akala ko po, hindi ka na babalik. Akala ko, maghihiwalay na tayo. Mga kadagit, doon ko naramdaman ang tunay na halaga ng pag-asa at determinasyon. Lahat ng hirap at lahat ng luha, lahat ng takot ay nagbunga sa isang napakagandang sandali. Hindi ko po makakalimutan ang gabing yon, ang bawat halakhak, bawat iyak at bawat yakap na puno ng pagmamahal. At kahit ngayong tuwing naiisip ko ang lahat na nangyari, nababanaag pa rin po ako lahat ng luha na naramdaman ko. Ang bawat sigaw ng amo ko at ang bawat araw na pakaramdam ko'y wala akong pag-asa ay parang nagliwanag. Ngunit alam ko, Mr. Dagit, na sa kabila ng lahat ng pag-ibig sa pamilya, ang pananampalataya at ang determinasyon ay mas malakas kaysa kahit anong hirap na mararanasan ng isang OFW. Ako po si Mary Ann at ito ang aking kwento. Maraming salamat po.